pagtalakay sa mga tungkulin ng Iglesia. Sa mga nakalipas na linggo ay pinag-usapan po natin ang tatlo sa mga tungkulin ng Iglesia. Una, yung panatilihin ang kadalisayan nito. Pangalawa ay yung bantayan ang pagkakaisa. At yung nakaraan ay yung i-build up ang isa't isa. Ngayon naman po ay pagbubulayan natin ang pinaka-pangunahing tungkulin ng Iglesia. At yun ay ang luwalhatiin ang Diyos o parangalan ang Diyos. Sa Biblia, ang pangunahing tema ay ang bigyang luwalhati ng Diyos. Kung gayon, ito rin ang nararapat na maging pangunahing pinagtutuunan ng isang alagad ni Kristo. Sa aklat po ng Efeso, 8 beses na ginamit ni Pablo ang salitang doxa na nangangahulugang glory. Ang 7 beses ay tumutukoy sa glory ng Diyos at yung isa ay tumutukoy sa glory ng mga mananampalataya. Sa Isaiah chapter 42 verse 8 ay ganito ang sinabi ng Diyos. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kanilingan ni makaaagaw sa aking karangalan. Sa ang Biblia version ay ganito ang pagkasalin. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking pangkapurihan sa mga larawang ano. Itong Isaiah chapter 42 verse 8 ay sumulpot pagkatapos na ipahayag ng Diyos ang kanyang gagawing pagsusugo sa kanyang lingkod na kanyang pinili. Kung babasahin niyo yung taas-taas ng mga verses, ito'y dooy pinahayag ng Diyos ang gagawing pagsusugo niya sa kanyang lingkod na pinili. At walang iba kundi yun ang ating Panginoon Jesus para ipamalas daw ang kanyang katarungan, kahabagan, katapatan, at kapangyarihan. Kaya ang lahat ng ginagawa ng Diyos, kahit ang pagsusugo niya sa Panginoon Jesus, ay upang matanyag ang kanyang pangalan na sadya namang karapat-dapat sa lahat ng karangalan. Ang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan, ang kanyang katuwiran, katarungan, ang kanyang pagpapamalas ng walang hanggang kapangyarihan, ay upang makilala ng lahat ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Ang lahat ng bagay ay umiinog sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay patungkol sa Diyos. Gusto ng Diyos na mapangha tayo sa kanyang kaluwalhatian at maluwalhati ang kanyang pangalan. Ang lahat ng kaluwalhatian ay nararapat lamang na itukol sa Diyos. At sa Diyos lamang, ito ang isang bagay na hindi niya kailanman ibibigay sa iba. Kaya naman ang pangunahing layunin ng Iglesia ay ang bigyang luwalhati ng Diyos. Ito ang dapat nasa unahan ng listahan ng ating priorities. At kung yan ang ating pangunahing tungkulin, napakahalaga na malaman natin ang mga kaparaanan kung paano natin mapaparangalan ang Diyos bilang isang iglesia. Si Pablo po bilang pastor ay palaging idinadalangin ang kanyang mga pinangungunahan sa unang Tesalonica 1:11, sa unang Tesalonica 1:11 ay sinabi niyang palagi at patuloy nilang idinadalangin ng mga taga-Tesalonica na sila daw ay tulungan ng Diyos para makapamuhay ng naaayon sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. At sa talata 12 ay sinabi ni Pablo ang dahilan kung bakit. At yun ay para maparangalan ang pangalan ng Panginoon Jesus. Sige, basahin natin ang unang Tesalonica.
Ikalawang Tesalonica. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at Panginoong Jesus. Ibig sabihin, may isang klase ng pamumuhay na sadyang nakapagbibigay karangalan sa Diyos. Kung babasahin natin yan sa English translation, ay ganito sinabi. With this in mind, we always pray that our God will make you worthy of His call. We also pray that through His power, He will help you accomplish every good desire and help you do everything your faith produces. That way, the name of our Lord Jesus will be honored among you. May isang klase ng pamumuhay na sadyang nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya ang dalangin ni Pablo ay enable ng Diyos ang mga taga-Tesalonica, ang iglesyang ito, para sila'y makapamuhay sa paraang nararapat bilang mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, may pamumuhay na hindi nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos at mayroong pamumuhay na nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Mayroong klase ng pamumuhay na dapat na ipinamumuhay ng iglesia upang magtamo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang tatlong kaparaanan. Ilang kaparaanan kung paano maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan natin. Una ay sa pamamagitan ng pamumunga ng sagana. Sa John chapter 15 verse 8, John chapter 15 verse 8, ay sinabi ni Jesus na pararamalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Gusto kong basahin natin para mas maintindihan natin ang talatang ito. Tingnan natin ang context. Sa John chapter 15, simulan natin sa verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong nagagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hindi ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. 8. Na pararamalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Sa verse 2, ay may dalawang klaseng sanga na tinutukoy ni Jesus sa talata. Kaya ang sabi ni Jesus, siya ang vine at merong dalawang klase ng sanga na tinutukoy si Jesus sa verse 2. At isa yung sangang hindi namumunga
Yung isa namang sanga ay yung sangang namumunga. Ang sabi po ng mga scholar ng Biblia, ang sangang di namumunga dito na tinutukoy ni Jesus ay tumutukoy sa mga hindi tunay na nakakabit kay Kristo. Yung mga hindi namumunga ay yung mga hindi totoong nakakabit, nakaugnay kay Kristo. Hindi naman ibig sabihin sa talata na kahit na nakaugnay ka na kay Kristo, ay maaari ka pang alisin kasi nga, bakit yung sanga daw, yung isang sanga ay pinutol, tinipon, susumugin. Kapag ganito ang pinaniwalaan natin, sasalungan naman ito sa kabuang turo ng Biblia na ang mga nakipag-isa kay Kristo ay hindi na maaaring maihiwalay kay Kristo. Kaya yung mga sangang di namumunga na tinutukoy sa talata ay hindi talaga bahagi ng puno. Parang bahagi, ngunit hindi totoong bahagi. Sa Kabanata 6 ng Juan, ay nabanggit ang tungkol sa mga alagad ni Jesus na tumalikod sa Kanya dahil hindi na nila matanggap ang mga aral na itinuturo ni Jesus. Sila'y kasama ni Jesus, ngunit hindi na natiling sumusunod sa Kanya. Sila'y mga naturingang alagad, ngunit hindi sila nanatili kay Jesus. Sila ang halimbawa ng mga taong katulad ng mga sangang hindi namumunga na tinutukay sa John chapter 15. Sila'y parang nakakabit sa puno. O kung sa atin ngayon, sila'y kasama natin, umaaring naturingang Kristiyano, ngunit ito'y panlabas lamang. Kaya sa pagbabalik ng uli ng Panginoong Jesus, sila'y titipunin at parurusahan tulad ng gagawin doon sa mga sangang hindi namumunga. Titipunin at susunugin. Ang dahilan kung bakit hindi makapamunga ang mga sangang ito ay dahil hindi sila totoong nakaugnay kay Kristo. Hindi sila nananatili dahil hindi sila tunay na nakaugnay kay Kristo. Ngunit ang lahat ng tunay na nanalig kay Kristo ay nananatili kay Kristo. At ang lahat ng nananatili kay Kristo ay namumunga. Yung mga sanga lamang na nakaugnay kay Kristo ang maaaring makapamunga at sila rin lamang ang maaaring makapagbigay karangalan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pamumunga ng sanga. Ano ba ang pamumunga na tinutukoy dito? Siyempre, ito'y spiritual. Mayroong dalawang klaseng spiritual na pamumunga na nabanggit sa Biblia. Yung tinutukoy sa Galatia 5:22 na bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayamaan, katsagaan, kahinamunan, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili. At ang isa naman ay yung tinutukoy sa John chapter 15 verse 16 na pagkakaroon ng bungang nananatili. Nasabi sa John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo lumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Kaya yung unang nabanggit na pamumunga sa Galatia 5:22 ay inisyal na resulta ng pananahan ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya. Nagbabago ang karakter, nagbabago ang pag-uugali. Ang ikalawa ay resulta naman ng pagsunod sa dakilang atas ni Kristo na humayo at gumawa ng mga alagad. Kaya isang bagay ang natitiyak natin, kapag ang isang tao ay tunay na nakaugnay kay Kristo, siya'y mamumunga. Walang salang siya'y may bunga. Ang Spiritong nananahan sa Kanya, ang magpupunsod sa Kanya para mamunga. Hindi maaaring walang pagbabago magaganap sa Kanya. Kung siya'y tunay na nakaugnay kay Kristo at tunay na pinananahanan ng Espiritu Santo, gayon man, hindi naman ito ibig sabihin na siya'y perfecto na.
mga gawa ng laman na unawaan natin na may pagkakataon tayo lumilipat mula sa pagiging spiritual patungo sa pagiging makalaman. Nag-shift. Ngunit, ang lahat ng tunay na sumampalataya kay Kristo ay sadyang namumunga na. Ngunit, hindi lahat ay namumunga na ng sagana. Ang ilan marahil ay pakaunti-kunting bunga. Ang ilan ay marami-rami na. Ang iba naman ay sagana na mamunga. Nasaan kaya tayo doon? Nasaan ka kaya doon? Kailangan muna nating makarating sa kalalagayang namumunga tayo ng sagana para magtamo ang Diyos ng higit na karangalan sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya din sa iglesia, sa kabuuan. Kaya ang dapat na maging goal natin ay ang mamunga ng sagana. Hindi ba sa literal na pamumunga ng mga halaman, mga puno? Hindi ba doon tayo napapawaw kapag hitik na hitik sa bunga? Ganun din sa spiritual. Ang sabi sa ating talatag na pararangalan ng Ama, kapag tayo ay namumunga ng sagana, kaya daw ang ginagawa ng Ama, ang sinabi ni Jesus, ang Ama daw yung vine dresser, siya daw yung tagapag-alaga, parang tayo siya yung tagapag-alaga. Ang ginagawa ng vine dresser, ang ginagawa ng Diyos, Ama, ay ina-prune yung mga sangang ito na namumunga na para mamunga pa ng sagana. Merong spiritual pruning na ginagawa ang Diyos para yung mga namumunga na, yung mga tunay na sumasampalataya ay higit pang mamunga. Merong tulong ang Diyos, mga kapatid, para tayo ay makamunga ng sagana. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating sarili para tayo ay makapamunga. Sa loob at sa labas ng ating buhay, ang Diyos ay aktibong gumagawa para ibunsod tayo sa higit na pamumunga. Ang banal na Espiritu ay gumagawa from the inside. Nagpapadala mo naman ang Diyos ng mga sirkumstansya sa ating buhay para sa labas ng ating buhay. Ang Diyos ay aktibong gumagawa palagi sa ating buhay sa layunin tayo ibunsod sa higit na pamumunga. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ganun nga ang ginagawa ng Diyos? Ang Diyos nga ay aktibong gumagawa para ibunsod ang iglesia ito, ang kanyang iglesia, ang kanyang mga anak sa higit na pamumunga. Kung gayon, dapat tayong mabuhayin ng pag-asa. Una sa ating sarili, na mayroon pa tayong ilalago. Pangalawa, para sa ating mga kapatid na inaakay natin. At para sa buong iglesia, meron pa tayong ilalago. Sabihin natin, meron pa tayong ilalago. Ang Diyos ay aktibong gumagawa para tayo higit na lumago at mamunga. Sa NIV, verse 2 ay sinabi, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Ang ibig sabihin ng pruning sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo, bakit mahalaga ito sa pamumunga ng sagana? Gumamit si Jesus ng metaphor o pagtutulad para maiparating sa atin ang isang mahalagang mensahe tungkol sa pamumunga ng sagana ng mga tagasunod niya. Kung paano nililinis o pinuprune ang halaman para lalong mamunga. Pinadadaan din tayo ng Diyos sa iba't ibang circumstances para alisin ang mga bagay sa buhay natin na hadlang para tayo makapamunga. Hindi ba't ganun ginagawa
Hindi ba kung tayo nagtanim at namuhunan tayo ng malaki, hindi tayo pumapayag na wala tayong gagawin. Gagawin natin ang lahat para makaani tayo ng sagana. Lalo pa naman ang Diyos na nakataya ay ang kanyang karangalan. Kaya maaaring ang spiritual pruning ay gawin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok, o kaya disiplina, o kaya pagtutuwid. Ang mga kaparaanan ito ay hindi madali. Madalas ito'y mahirap, masakit, hindi nakatutuwa, ngunit tiyak na naglalayon palagi para sa ating ikabubuti at para sa higit na ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng ating nakabuhay. Ang sabi sa Romans chapter 5, verse 3, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. Ano daw ang mabuting dulot ng mga kapighatian ng suffering? Yun daw ay nagpapatibay ng ating pagkatao. At pag tumibay ang ating pagkatao, alam natin ang Diyos ay napaparangalan. Ganito naman ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 10. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Yung pagdidisiplina naman ng Diyos ay nag-aakay sa atin sa kabanalan para tayo daw ay maging banal tulad niya na banal. Kaya sa tuwing dumaraan tayo sa anumang klaseng kapighatian, alam natin ang Diyos ay aktibong gumagawa para dalhin tayo sa higit na pamumunga. Nararamdaman niyo ba? Habang tayo pinupulon, lalo naman tayo nagiging mabungang mga alagad ni Kristo, at habang tayo pinupulon, mas lalo namang lumalaki ang ating kakayanan, maparangalan ang Diyos. Ang kapatid, hindi ba kayo na-excite? Siyempre parang hindi naman exciting ang suffering. Ngunit sa likod nito, pag naunawahan natin ang layunin ng Diyos, pwede tayong ma-excite dahil alam natin mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Gayon mo, hindi ito madali. Ngunit ang dulo nito ay sa ikabubuti natin at sa ikararangal naman ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya, sa panahon ng pruning process, ang nararapat na maging tugon natin ay magpasakop sa Diyos. Di po ba? Madalas ang tugon natin ay magreklamo dahil mahirap. Ang disiplina ay mahirap. Ang pagsubok ay mahirap. Ang kapaghitaan ay mahirap. Ngunit sabi ni Pablo, dahil naiintindihan niya, but we rejoice in our sufferings. Parang waring nagkasuntukan. Paano ka magagalak kung ikinamimigay? Ngunit, alam natin sa kabila ng mga kapighatian, pwede tayong maging very hopeful dahil meron ginagawa ang Diyos. Kapag tayo nagpasakop sa Diyos sa panahon ng pruning,
pruning process, mas magiging smooth ang mga bagay. Hindi pa ganun ang sabi sa Hebreo? Pagkaraan daw nun, ay lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na mamumuhay. Ano daw tayo? Harvest of righteousness. For those who have been trained by it. Yung pagdidisiplina ng Diyos. Ba't kailangan natin mag-submit sa Diyos sa panahon ng pruning process? Dahil hindi papayag ang Diyos na isang naging tunay na anak niya ay kakaunti ang bunga. Kung tayo tunay na nakaugnay kay Kristo, ipuprun tayo ng Diyos hanggang sa mamunga tayo ng sagana at higit na maparangalan ang kanyang pangalan sa ating buhay at sa buhay ng iglesia. Ganun kaseryoso ang Diyos na dalhin tayo sa masaganang pagmumunga dahil seryoso siya na mabigyang luwalhati ang kanyang pangalan sa pamamagitan natin. Sabi sa NIV, verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung ang isang alagad ni Kristo ay namumunga ng sagana, ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo maghahangad na mamunga, ang dahilan natin, ang layunin natin, ay para maluwalhati ang Diyos. Wala nang iba. At hindi lamang daw yun, kundi napapatunayan din tayo mga tunay na alagad ng Kristo. Pangalawa, paano mapaparangalan ang Diyos sa iglesia? Sa pamamagitan ng pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 4, verse 10, unang Pedro 4:10. Babasahin ko sa English, basahin niyo sa inyong mga Biblia. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Kaya kapag ang bawat mananampalataya na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kani-kaniyang kaloob ay ginagamit ang mga kaloob na ito sa paraang nais ng Diyos, ang Diyos ay napaparangalan. Paano ba nais ng Diyos na gamitin natin ang mga spiritual gifts na ibinigay sa atin? Unang, sabi sa talata, ay gamitin daw natin ito para paglingkuran ang isa't isa. Kaya tayo nagiging mabuting katiwala kapag ginagamit natin ang ating mga kaloob para paglingkuran ang isa't isa. Kapag hindi natin ginagamit ang ating mga kaloob to serve one another, hindi napaparangalan ang Diyos sa iglesia. Ang layunin ng Diyos sa pagkakaloob sa atin ng mga gifts na ito ay para makapaglingkod tayo sa isa't isa. Kaya hindi natin dapat isantabi ang ating mga kaloob o gamitin man ito sa sarili nating kapakinabangan. Pero bago mangyari doon, kailangan muna natin matutunang isipin ang kapakanan ng iba hanggang tayo nananatiling makasarili, hindi tayo makapaglilingkod sa isa't isa. At hanggang tayo nananatiling makasarili, hindi natin mabibigyan karangalan ang Diyos. Ang isang iglesyang puno ng mga taong makasarili ay hindi nakapagbibigay karangalan sa Diyos. Ngunit yung mga taong naglilingkuran sa isa't isa at nililimot ang pansariling mga ambisyon
alang-alang sa iba, ay nagbibigay ka ng ngalan sa Diyos. Kung mayroong pangunahing dahilan kung bakit kailangan nating paglingkuran ng isa't isa, yun ay para maparangalan ang Diyos. May pagkakataon na hihirapan tayong pagmalasakitan at paglingkuran ng iba dahil tinitingnan natin na hindi siya karapat-dapat sa ating paglilingkod. Gayunman, isipin natin, alang-alang sa karangalan ng Diyos. Kailangan nating patuloy na paglingkuran ng isa't isa, pagmalasakitan ng isa't isa. Pangalawa, nais ng Diyos na gamitin natin ang ating mga kaloob sa pamamagitan ng kagalingan at kalakasang nagmumula sa Diyos. Sa verse 11 ay sinabing, whoever speaks as one who speaks oracles of God. Sa Bible Dictionary ay ganito binigyan kahulugan yung oracles. Nagdinoto ito ng communications, revelations, or messages delivered by God to prophets. Yung lumang definition ng oracle at yung ginagamit ng mga Bible translators sa pag-translate ng Biblia ay nangangahulugang a message from God. Sa bagong tipan, ang oracles of God ay tumutukoy sa mga mensahe o salita mismo ng Diyos, the very words of God. Sa konteksto po ng unang Pedro 4:11, si Pedro ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging napakaingat sa mga kaloob na tinanggap natin mula sa Diyos. Ang ating mga salita ay dapat na buong karunungan nating pinipili at sinasabi na para bang ang sinasabi natin ay kung ano talaga ang mga sinasabi ng Diyos. Ang sino bang daw nagsasalita ay magsalita na parang ang Diyos mismo ang nagsasalita kung ano mismo yung gusto sabihin ng Diyos. Naunawaan niyo po ba kung gaano kabigat ang katungkulang nakaatang sa ating mga pastor, sa ating mga mangangaral, sa ating mga tagapagturo, sa mga bata, sa mga ina-assign sa word, sa cell, sa mga naghahandal ng hasib-pasib, at sa anumang gawain may kinalaman sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit na sa ating sa devotion sa mga tahanan. Kahit ako'y na-review, habang binubulay ito, hingin natin ang tawad sa Diyos ang mga pagkakataong binabasta-basta lamang natin ang ating mga paghahanda. Sa tuwing, kahit na ina-assign tayo na mag-share ng ating devotion, kasi sinabing, whoever speaks as one who speaks the very words of God. Nalalapastangan natin ang Diyos sa tuwing nagtuturo tayo ng iba kesa sa nais niyang talagang ipahatid ng Diyos sa mga tao. Kaya sipagan natin sa paghahanda, maging matyaga tayo sa pag-aaral, sa pagbubulay, at umasa tayo sa pagkasi ng Diyos. Napakabigat nito mga kapatid. Kahit sa amin ang mga tumatayo dito, napakabigat nito. Tayo dumalangin sa Diyos na magdagdag ang Diyos na mga taong tatayo dito para magturo sa inyo ng mga bagay na talagang gusto ituro ng Diyos. Idalangin din kami. Sinabi din sa talata na sino mang naglilingkod, whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies. Sa iba ay sinali naman
na kung sino bang nangangasiwa sa Biblia, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Kaya kung susuriin natin ang mga talata, mauunawaan natin na kahit na ang kaloob ay nasa atin na, ang galing ay nasa atin na, kailangan pa din nating lubos na umasa sa Diyos upang ang mga kaloob na ito na meron tayo ay magamit sa ikaluluwalhati niya. Hindi porket mayroon tayong kaloob sa isang bagay ay gagawa na lamang tayo sa ating sariling dunong at lakas. Hindi tayo maaaring magmalaki o maging overconfident sa ating mga kakayanan. Ang mga kaloob na mayroon tayo ay dapat na gamitin natin ng may lubos na pagpapakumbaba at pagdepende sa Diyos at sa Kanyang magagawa sa pamamagitan natin. May mga pagkakataon, natutokso tayong umasa sa sarili nating kakayahan o kaloob sa halip na umasa sa Diyos. Minsan iniisip natin dahil magaling tayo dyan, hala tayo ng hala. Ngunit kahit pala kaloob mo ang isang bagay, nangangailangan ka pa palaging umasa sa Diyos. Kaya paano hindi mapaparangalan ang Diyos kung ganito ang ating gagawin? Kapag ginagamit natin ang ating mga kaloob sa kagalingan at kalakasang kaloob na nagmumula sa Diyos, ang makikita ng mga tao ay ang paggawa ng Diyos, hindi po ba? Ang makikita ng mga tao ay yung kapangyarihan ng Diyos. Ang makikita ng mga tao ay yung lakas ng Diyos, yung dunong ng Diyos. Ngayon, na kaninong karangalan? Nasa Diyos. Ngunit kapag binabaraso natin ang mga bagay, kapag ginagawa natin ang mga bagay, kahit ang paglilingkod sa sarili nating lakas, ang makikita lamang ng mga tao, yung kayang gawin ng tao, sa gayon hindi napaparangalan ang Diyos. Kaya ano mang uring paglilingkod, kahit yung maghahasing-pasing ka lang, hindi yun lang. Kahit yung magaturo ka sa mga bata, hindi yun lang. Ano mang paglilingkod, gaano man kaliit, ay pwedeng makapagbigay dangal sa Diyos kung palagi tayong umaasa sa kalakasan na nagmumula sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Sa huli ay sinabi sa Good News Translation, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Ang goal ay upang sa lahat ng bagay at sa lahat ng paraan ang Diyos ay maparangalan. Kung ang bawat bahagi ng iglesia ay magiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos, ang Diyos ay mapaparangalan in everything and in every way. Iyan ang gawin natin tudla, mga kapatid. Kung napaparangalan na ang Diyos sa pamamagitan ng ilang bahagi, pagsikapan naman natin na maparangalan din siya sa pamamagitan ng iba pang bahagi at sa pamamagitan pa ng ibang paglilingkod. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng ipinapagawa ng Diyos. Sa John chapter 17 verse 4 ay sinabi ni Jesus. Babasahin ko sa NIV. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Sa panalangin ni Jesus ay sinabi niyang binigyan niya ng karangalan ng Ama sa lupa habang nabubuhay siya sa lupa sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng gawain ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Tinapos ni Jesus ang ipinagagawa ng Ama. Sa gayong paraay, binigyan niya ng karangalan ang Ama. Sa puntong ito, hindi pa na ipapako si Kristo sa krus. Ang eksenang ito ay before the crucifixion. Kung gayon, bakit nasabi ni Jesus
na natapos na niya ang gawain ibinigay ng Ama sa Kanya. Alin ang gawain tinutukoy ni Jesus na natapos na niyang gawin kung gayon? Sa krus ay sinabi ni Jesus, di po ba? Bago siyang matagutan, ang hininga, it is finished. Kaya ibig sabihin sa kamatayan ni Kristo sa krus ay natapos na ang gawain ng pagtubos sa mga hinirang niya. Ngunit yung sinabi ni Jesus dito sa ating talata, sa John chapter 17 verse 4 na gawain natapos niya ay iba doon sa gawain natapos niya nung siya nandun sa krus. Para mas maunawaan natin, basahin natin ang John chapter 17 verse 4 hanggang 8. John chapter 17 verse 4 hanggang 8. Nasabi ni Jesus, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking kapatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsubok sa akin. Nilinaw ni Jesus ang kanyang ibig sabihin nang sabihin niya sa John chapter 17 na natapos na niya ang gawain ipinagagawa ng Ama sa Kanya. Ang gawain tinutukoy niyang natapos ay ito, yung paggawa ng mga alagad. Hindi po ba yun ang laman ng sumunod ng mga talata? Sa pagkakataong yun ang kanyang pananalangin sa Ama, ay sinusulit ni Jesus sa Ama ang kanyang mga alagad na matapat niyang pinaglingkuran, sinanay, at tinuruan ang lahat ng aral mula sa Ama. Sabi ni Jesus, ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin. 7. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Ngayon, lumisan man si Jesus sa mundo, mayroong magpapatuloy ng ministeryong sinumulan niya at yun ang tinutukoy ni Jesus na natapos niyang gawain. Gayun din naman, tayo isinugo ni Kristo upang humayo at gumawa ng mga alagad. Hindi po ba? Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Yan ang dakilang atas ni Jesus. Ganun ang ginawa niya. Ganun ang iniwan niyang halimbawa. At ganun ang ipinagagawa niya sa atin. Yun din ang gawain iniwan ni Kristo sa atin, ang humayo at gumawa ng mga alagad. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano bang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya bakit daw tayo pinili ni Kristo? Yun ay upang tayo humayo at mamunga ng mga bungang nananatili, ng mga totoong, ng mga taong mananatili kay Kristo. Ano man ang mangyari. Bakit kailangan natin makaproduce ng bunga na nananatili?
dahil sila ang kakasangkapanin din ng Diyos para ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mundo. Kaya nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa ating mga bata, hindi natin pinababayaan na dahil sa kalagayan natin ay hindi na sila ma-disciple dahil yun ay pagtupad natin sa atas ng ating Panginoon Jesus. Kapatid, sa huling hininga kaya ng ating buhay ay masasabi natin ang tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa Ama na binigyan natin siya ng karangalan sa mundo dahil pinapos natin ang ipinagagawa niya sa atin na gumawa ng mga alagad. Tulad din kaya ni Apostol Pablo, masasabi din kaya natin natapos natin ang dapat nating takbuhin. Kung nais natin paparangalan ng Diyos sa buhay na ito, kailangan natin puspusang lumaban sa paligsahan. Katulad ng sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 18. Ganun din siya ang Panginoong Jesus. Ginugol ni Jesus ang kanyang buong buhay para maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga ipinapagawa ng Diyos. Mga kapatid, sana'y nahihikaya tayo, nagugol ng ang ating buhay sa pangangalagan. Huwag tayong titigil sa paghayo, sa matyagang pagtuturo sa mga taong inaakay natin sa Panginoon. Huwag tayong agad sumuko. Sa halip ay puspusan tayong gumawa sa kaharian ng Diyos. Gugulin natin ang ating buhay sa pag-i-invest ng buhay sa buhay ng mga tao. Sa gayong paraan, matatapos natin ang maisasakatuparan natin ang gawain ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. I-invest natin ang ating buhay sa buhay ng mga tao. The very reason kung bakit tayo pinili ng Diyos ay upang tayo humayo at magkaroon ng mga bungang nananatili. Meron na ba tayong bungang nananatili? Ang ating kayang mga naakay sa Panginoon ay nananatili o mananatili. Ang ating kayang mga anak, pag wala na tayo, sila'y mananatili. Ang mga tinuturuan kaya natin sa Sunday School, sa pagtuturo sa mga bata, sila kaya'y mananatili. Ang mga inaakay kaya natin, ang mga kasama kaya natin sa cell na inaalagaan ay mananatili. Sila kaya yung mga bungang mananatili. Hindi naman tayo magkakaroon ng mga bungang nananatili kung tayo uupo lang sa isang tabi at walang gagawin. Kailangan natin kumilos at huwag mag-aksaya ng panahon. Hayaan natin kasangkapanin tayo ng Diyos para makaproduce ang Diyos sa pamamagitan natin ng mga matatapat na alagad ni Kristo. At yan, ultimo, ang paraan para mabigyan natin karangalan ang Diyos. Para encourage tayo, sinabi ni Jesus na dahil siya ang pumili sa atin para humayo at mamunga, ano man daw ang ating hingin sa Ama sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya sa atin. Ano mang hiningin natin na may kinalaman sa pangangalagad ay ipagkakaloob sa atin. Kaya nga nakatitiyak na tayo pagtatagumpay sa ating mga paghayo. Ang Diyos na rin ang tutulong sa atin para maisakatuparan ang gawain ibinigay niya sa atin. Kailangan lamang natin sumunod. Kumilos. Ilaan ang ating mga buhay. Kaya kahit sa panahon ng COVID,
COVID-19. Puspusan natin ipagamit ang ating mga buhay sa paggawa ng mga alagad. Yan ang buhay ng isang tagasunod ni Kristo. Baguhin na natin ang ating mga pananaw na pansarili lamang, mga kapatid. Magsimula tayo mag-isip para sa ikalalawig ng paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Yan ang klase ng buhay na nagdadala ng karangalan sa Diyos. Hindi lang tayo pupunta sa chapel tuwing linggo para itaas ang ating mga kamay at iniisip natin yun na ang pagpaparangal natin sa Diyos. Gawin natin ang ipinagagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin sa iglesia dito, mga kapatid. Ang hirap mag-aking ng mga tao. Ngunit, kasama natin ang Panginoon Yesus sa pagsasakatuparan nito kung tayo dumigil. Bilang pagtatapos, sinabi ko kanina na tinatawag tayo ng Diyos sa isang klase ng pamumuhay na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Hindi ba't ang ating buhay ay dapat na umiikot sa isang goal, sa isang tuglain? Yun ay ang maluwalhati ng Diyos. Kaya kapag tayo namumunga ng sagana, kapag tayo nagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos, at kapag nabubuhay tayo para sa katuparan at tapusin ang gawain iniatag ng Diyos sa atin, napaparangalan natin siya. Gusto kong balikan yung 2 Thessalonians chapter 1. Ngunit ngayon, sisimulan kong basahin sa verse 10. Basahin ko sa inyong mga kanya-kanyang Biblia. Babasahin ko sa English version. This will happen on that day when He comes to be honored among all His people and admired by all who have believed in Him. This includes you because you believed the testimony we gave. With this in mind, we always pray that our God will make you worthy of His call. We also pray that through His power, He will help you accomplish every good desire and help you do everything your faith produces. That way, the name of our Lord Jesus will be honored among you. Then because of the will of Jesus Christ, our God and Lord, we will be honored by Him. Sinasabi ni Pablo na sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, ano daw ang mangyayari? Ang Panginoong Jesus ay darating para siya'y parangalan at papurihan ng kanyang bayan, ng kanyang iglesia. At nagpatuloy siya sa pagsasabing, with this in mind, yung katotohanan na yun. Na ang Diyos, na si Jesus ay darating at sa pagdating niya, siya ay pararangalan at papupurihan ng iglesia ng mga sumasampalataya sa Kanya. Mula daw dun, with this in mind, we always pray that God will make you worthy of His call. That way, the name of our Lord Jesus will be honored among you. Nakatingin si Pablo doon sa araw na muling magbabalik si Kristo at siya'y pararangalan ng iglesia. Doon siya nakatingin. Iniisip niya yun. At mula sa pag-iisip niya doon sa pangyayaring yun na magaganap, ay nagresulta ito ng matinding hangarin sa kanyang puso na hindi pa man nagbabalik ang Panginoong Jesus, ay maparangalan na ang pangalan niya, ngayon pa man. Sa pamamagitan ng iglesia. Walang ibang iniisip si Pablo kundi ang para sa karangalan ni Kristo. Sa panahon pang darating o sa kasalukuyan. Yan din bang naman ang ating isipan, mga kapatid? Sa lahat ng panahon, ang pangalan ng Panginoon ay dapat nating mapapurihan.
At mangyayari lamang kung mamumuhay tayo ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos sa atin. May we indeed give glory to God alone by bearing much fruit, by being good stewards of God's gift, and by finishing the work God has given us. Hindi natin ito magagawa sa ating mga sarili, mga kapatid. Ngunit tulad ng panalangin ni Pablo, idalangin natin sa Panginoon na i-enable niya tayo. Sa ibang salin po kasi ay sinabi that God would enable you to live according to His call. Ang idalangin natin sa Panginoon ay i-enable tayo ng Diyos na makapamuhay ng naayos sa pagkatawag niya sa atin. Ipanalangin natin na sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay tulungan niya tayo maisakatuparan ang bawat hangarin. Inilagay niya ngayon sa ating mga puso at maisakatuparan ang lahat ng hangarin, bunga ng ating pananalig sa Kanya. Mabigat man ang hinihingi sa atin para maparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Iglesia, ang Diyos din naman ang tutulong sa atin para mangyari ito. Siya ay aktibong gumagawa sa Iglesia para ibusog tayo sa kalagayang higit na mapararangalan ang Kanyang banal na pangalan sa pamamagitan. Makikisalamang tayo mga kapatid sa ginagawa niya sa ating buhay at sa ginagawa niya sa buong Iglesia. At maging tulad tayo ni Pablo na palaging dinadalangin na ang Iglesia ay makapagdala ng karangalan sa Diyos ngayon man hanggang sa Kanyang huling pagbabalik tayo na lahat. Dakilan Diyos. Tulungan niyo kami. I-enable niyo kami. Alam niyo ang aming mga karupukan. Alam niyo ang aming mga kahinaan. Alam niyo ang mga bagay na hindi kapuri-puri sa amin at sa Iglesia. Hindi tulad ng panalangin ni Pablo ay dinadalangin that you would enable each and every one of us to live a life worthy of your call. Kayo Panginoon mo siya. Patuloy na mag-usap sa amin. Salamat na buhay kayo. Aktibo kayo gumagawa. Palagi kayo gumagawa. Sa kabila ng aming mga kahinaan, kami lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Ipagkilala Panginoon na wala kami magagawa sa aming mga sarili. Kundi yung Panginoon na nangusap sa bawat isa sa amin. Habang patuloy namin, minumuni namin yung mga salita. Sa umaga, ang inyong balik na spirito, ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka.